Sa mundo natin, may mga kakatuwang bagay na hindi natin maipaliwanag. Kahit na siyensya ay hindi ito kayang ipaliwanag. Mga nilalang na nilikha bilang hahalili sa kapangyarihan ng dilim at kabutihan. At mga taong may kakayahan lang ang kayang makakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng mga ordinaryong tao. At isa na ako sa mga taong iyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lila, Lobong Norte. Sa edad kong 14 ay hindi na ako nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Pati na rin ang tukso ng aking mga kaklase at mga tao sa aming lugar tungkol sa aking inang si Leonora. Kaya naman mas pinili ko na lamang tumulong sa gawaing bahay. Sa totoo lang ay awang-awa na ako sa aking nanay dahil may katandaan na rin at isa pa ay may dinaramdam na rin itong sakit. Kung kaya't hindi ko na pinagtatrabaho sa gawaing bahay. Kaya't papaano ay kumikita ako sa pagtitinda ng kakanin at mga gulay sa aming lugar. Tamang-tama lamang sa pangtustos namin sa pang-araw-araw. Mahirap man ay kailangan para lang mabuhay kami ng maayos ng aming ina. Dati pong albularya ang aking ina. Marami na itong napagaling at natalong masasamang nilalang. Kasama na rito ang mangkukulam na may lahing aswang. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nanghihina ang aking ina. Kaya naman nakiusap ito na ako raw ang magmamana ng kanyang mga kakayahan. Ngunit mariin ko itong tinatanggihan dahil ang gusto ko ay mabuhay ng normal. At sa tuwing ganun ang aming pag-uusapan, ay kaagad akong umiiwas. Anak, nakapagdesisyon ka na ba? Abay, gusto ko nang magpahinga. Hindi na kaya ng aking katawan ang mga anting-anting. Nito. Ay naku nanay talaga. Ang anhid ko ho ba yung mga anting-anting ninyo? Hindi naman ho ako manggagamot. Sagot ko naman na rito. Anak, matanda na nga ako. Wala na akong kakilalang pwedeng mamanahan nito, kundi ikaw lang. Sana naman ipagbigyan mo na ako bago ako mawala sa mundo. Sambit naman ito. Ay inay, bahala ho kayo dyan. Kahit anong mangyari hinding-hindi ko tatanggapin yung anting-anting ninyo. O siya, sige na ho inay. Pasok na ako sa aking silid dahil gusto ko na hong magpahinga. Inis kong turan dito. Hindi ko na siya hinayaang magsalita dahil agad rin akong tumalikod para tumungo sa aking silid. Bago pa man tuluyan ako makapasok, ay narinig ko pa ang huling sinabi nito na tamang-tama sa aking pandinig. Hindi mo matatakasan ang itinadahan na anak. Nalalapit na ang aking kamatayan. Alam kong tatanggapin mo rin ito. Hinding-hindi ako susuko. Sambit nito. Napabuntong hininga na lamang ako at pagkatapos ay isinarado ko ang pinto at agad akong pabagsak na humiga sa aking higaan. Pakaramdam ko ay pagod na pagod ako sa araw na iyon. Kaya naman hindi ko na lang namalayang nakatulog na pala ako. Pagkagising ko ay agad akong napabalikwas ng bangon dahil nakita ko mula sa bintana na gabi na pala. Agad ko itong isinarado at pagkatapos, lumabas ako ng aking silid. Nakita ko ang aking ina na nagsasali ng tubig sa takore. Pagkatapos ay isinalang niya ito sa may kalan habang malakas ang apoy. Kahoy lamang ang aming panluto dahil wala kaming pambili ng gasol. Nay, pasyensya na. Bakit hindi nyo agad ako ginising? Uminom na po ba kayo ng gamot ninyo? Tanong ko rito. Hindi pa nak. Pagkatapos na lang kumain. Ngiting wika nito. Sige ho, Nay. Magluluto ho muna ako para makakain na tayo.
Ako na lang pong bahala rito sa mainit ninyo, Nay. Pagkatapos nito, isusunod ko na ang sinaing. Ngiti kong sambit dito. Sige anak, kay bait mo talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. O paano bukas? Pupunta ba dito si Dina? Tanong ng aking ina. Si Dina ho ba? Oo, pupunta yun dito kasi wala naman siyang pasok sa eskwelahan. Ang sipag-sipag ni Dina, Nay, no? Sambit ko naman. Hindi naman ito kaagad gumibo. Tila may iniisip ito dahil bigla na lamang nalungkot ang mukha ng aking ina. Pasensya ka na anak kung bakit hindi ka nakapagtapos. Kung hindi lang sana namatay ang iyong ama, baka nag-aaral ka pa hanggang ngayon. Tapos hindi na rin ako makapagtrabaho. Tuloy, ikaw na ang umako sa responsibilidad na ako ang dapat gumawa. Malungkot na sambit nito habang ang boses ay gumagaralgal. Ay, si nanay talaga. Ayos lang ho sa akin yun. Hindi na umalaga kung makatapos ako o hindi. Walang problema sa akin yun, Nay. Ang importante ho ay matulungan ko kayo. Magpapalubag loob ko dito. Niyakap ko naman ito ng mahigpit. Kahit na hindi man ito aminin ang lahat sa akin, di alam kong nahihiya ang aking ina dahil hindi na niya maibibigay pa sa akin ang dapat na responsibilidad niya bilang magulang. Pero kahit ganoon ay hindi ako nagtampo. Mas may saya akong nakatulong sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos ng dramahan namin ng aking ina, ay nagtungo na ito sa aming balkonahe upang magpahangin. Ako naman ay nagluluto na ng aming hapunan. Pagkatapos ko ay agad na rin kaming kumain. Ang ulam pala namin ay isda at gulay noon. Mas masarap at mas masustansya kasi ito kumpara sa karne. Nang matapos kami ay pinauna ko na ang aking ina sa kanyang silid dahil maghuhugas pa ako ng aming pinagkainan. Pagkatapos ko nga ay dumiretso ako sa aming sala dahil tinignan ko kung nakasaradong mabuti ang pinto at bintana. Nang masiguro kong nakasarado, ay tumungo na ako sa aking silid upang maligo. Dahil kanina pa naglalagkit ang aking balat. Para nang sa ganun ay paresko ang aking pagkakatulog. Inabukasan ay dumating nga si Dina sa aming bahay. Tuwang-tuwa ito nang magkita kami. Ay, best friend, kamusta na? Namimiss kita. Ngiting ani ni Dina. Ay, ako rin no. Buti ang aga mo. Kumain ka na ba? Ngiting tanong ko rito. Hindi pa nga eh. Si Nanay Leonora ba nandyan? May dala akong pasalubong para sa inyo. Ngiting sambit nito habang itinaas niya ang daladala niyang supot na may lamang grocery. Ay nako, ikaw talaga nag-abala ka na naman. Baka naman galing sa allowance mo yan. Mamaya wala ka nang baunin. Ani ko dito. Hindi naman no. Bigayan ni nanay. At saka ano ka ba? Huwag mo nang problemahin yan. Ngiting sambit nito. Hindi na lang ako kumibo. Pinapasok ko na lamang ito sa loob. Nagpasalamat naman ang aking ina nang iabot ni Dina ang dala-dala niyang pasalubong sa aking ina. Pagkatapos ay sabay ko na rin ito pinag-almusal at pananghalian. Pagkatapos ay nagaya itong bumili ng fishball. Tara best friend, bili tayo ng fishball. Mag-aaya nito. Ay nako best friend, alam mo namang wala akong pera eh. Sambit ko rito. Ano ka ba naman? Ako ang nagaya kaya ako ang dapat manglibre sa'yo. Sige na, tara na. Madalang lang naman pagbigyan mo na ako. Uy ka nito na naghihintay sa sagot ko. Hindi naman ako kaagad nakasagot dahil nagdadalawang isip ako. Nahihiya rin kasi ako kung ito na naman ang manlilibre sa akin. Sa totoo lang, ay may iniipon ako pero hindi ko magalaw-galaw. Dahil sa oras ng kagibitan ay gusto ko ay may madudukot ako.
Sige na, pagbigyan mo na si Dina, anak. Nakakahiya naman kung tatanggihan mo pa siya, hindi ba? Ngiting wika ng aking ina habang nakatingin kay Dina. O nga naman, best friend, sige na, magtatampo ako. At saka may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ngiting sambit nito. Launay pumayag na rin ako. Nagtungo kami sa kabayanan upang doon mamili ng fishball. Naglakad lamang kami dahil hindi naman kalayuan ang kabayanan sa aming bahay. Pagkarating namin doon, agad kaming tumungo sa fishbowlan hanggang sa nakasalubong namin si Rocky, ang nanliligaw sa akin. Sa totoo lang ay gusto kong sagutin ito, pero hindi ko magawa dahil lihim ding may pagtingin ang aking kaibigang si Dina dito. Oh, namamasyal ka? Ngiting wika ni Rocky sa akin nang magkasalubong kami. Oo, kasama ko si Dina. Niyaya niya kasi akong mamili ng fishball. Ngiti ko ring turan habang naiilang. Nakita ko namang tumingin ito kay Dina at nginitian. Alam kong kinilig talaga ang best friend kong ito. Noon ba? Tara sabay na tayo. Doon din kasi ang punta ko. Siya nga pala, kumusta ka na? Tanong nito. Ayos lang naman. Bakit mo pala na itanong? Higa ko. Wala lang. Bakit? Masama bang magtanong? Pilosopong ani nito. Hindi naman no. Tinatanong ko lang naman. Okay. Pero matanong ko lang. Ilan mo ba ako balak sagutin? Halos 2 taon na akong nanliligaw sa'yo, di ba? Tanong nito. Pasensya ka na, Rocky. Wala pa kasi sa isip ko yun. At saka, ang babata pa natin. Alam mo naman mas priority ko si nanay kaysa sa love life ko. Sagot ko rito. Ay nako, Rocky. Ako na lang ang ligawan mo. Ngayon palang isasagutin kita. Gusto kaya kita. Sabat naman ni Dina. Palihim akong nalungkot dahil sa sinabi nito. Pero para kay Rocky, nagbebero lamang si Dina. Dahil alam naman nito na matalik kaming magkaibigan. Maya-maya pa ay naluto ng binili ni Dina at ni Rocky. Gulat pa nga ako dahil 2 plastic ang fishball nito na may kasamang kikiam at cheese steak. At pagkatapos ay inabot nito sa akin ang isa. Natanggi na sana ako nang kinuha ni Dina ang inaabot nito at ito na rin ang nagpasalamat. Inatid naman kami nito hanggang sa bahay namin. Saglit pa itong nagmano sa aking ina bago umuwi. Ang bait ng batang iyon. Abay bakit hindi mo pa sagutin? Ang tagal lang nanliligaw sa iyo noon. Anak naman. Huwag mong sabihing babae rin ang gusto mo. Tanong ng aking ina. Ano ka ba, inay? Hindi ako tomboy. Wala pa ho kasi sa bokabularyo ko ang mga bagay na yon. Saka nga, nay, huwag niyo na nga hong banggitin ang mga bagay na yon. Dahil nakakahiya naman ho sa kaibigan kong si Dina. Nahihiyang sambit ko. Hihi, ano ka ba naman, best friend? Hayaan mo na. Okay lang naman sa akin. Ngiting wika ni Dina. O siya, sige na. Kumain na nga tayo tapos ihatid mo na si Dina dahil maggagabi na. Sambit ng aking ina. Nako tita, ayos lang ho. Kaya ko po ang sarili ko. Walang mangyayari sa akin no. Nako. Ngiting wika naman ito. Tumango na lamang ang aking ina. At pagkatapos nga naming kumain, ay nagpaalam na nga itong aalis na. Dahil baka abutan pa ito ng gabi. Kung hindi niyo po na itatanong mga kaaswang, ang tinutukoy kong pagkain ay hindi panghapunan. Merienda lamang ho iyon. Pagsapit ng gabi ay nakita ko ang aking ina na nakadungaw sa labas ng bintana. Kaya naman inusisa ko ito. O inay, ano hong tinitignan niyo riyan? Kakain na ho ba tayo? Ani ko. Wala naman anak. Tinitignan ko lamang ang bilog na buwan.
Nisisiguro kong ngayong gabi ay may mamamatay na naman. Naaawa ako sa kanila anak na hindi ko na sila matutulungan pa. Malungkot na wika ng aking ina. Kaya naman ako'y napabuntong hininga na lamang at dinaluhan ito sa panunood ng liwanag ng buwan. Inay, may awa ang Diyos. Hindi lamang ho siguro kayo ang manggagamot rito. Alam niyo naman ho siguro yan. Ani ko. Wala nang manggagamot rito anak. Dahil inubos na sila ng mga mababagsik na mangkukulam anak. Ako na lang ang natitira at ikaw. Seryosong wika nito habang ibinaling sa akin ang mga tingin nito. Alam ko naman na sasabihin na naman ito ng aking ina. Biniraw ko na lang ito nang sa ganun ay maiba ang topic na aming pag-uusapan. Ay, si nanay talaga ho. Ilang beses ko bang uulitin na hindi nga ako manggagamot? Inay naman, masyado mo na akong binibiro. Ngiti kong sambit rito. Ngunit ito ay napakunot noo habang nakatingin sa akin ng seryoso. Anak, sa tingin mo ba ay biro lamang itong aking sinasabi? Sa bagay, hindi mo pa maintindihan ang lahat. Alam kong balang araw tatanggapin mo rin ito. Sa ngayon ay hahayaan mo na kita hanggat kaya ko pa naman. Ngunit sa sandaling ako'y malapit ng mawala, ay maisasalin sa iyo ito sa ayaw at sa gusto mo. Seryosong sambit nito. Bago tumayo at hindi na ito lumingon pa. Basta't patuloy lang ito sa paglalakad patungo sa silid nito. Ako naman ay napabuntong hininga na lamang habang malungkot na nakatitig sa sinag ng buwan. Ay, inay, kailan mo ba ako titigilan sa ganyang bagay? Gusto ko lamang mamuhay ng normal habang buhay. Buti pa nga ang mga bituin, malayang kumikinang. Bakit ako pinaparusahan ng langit dahil sa mga tukso ng nakakarami? Ay, sana ay naging bituin na lang din ako kagaya nyo. Nang sa ganon ay maramdaman ko rin kung paano maging malayang tulad nyo. Malungkot kong turan sa aking sarili. Habang pinagmamasdan ko ang buwan, ay nasagi sa aking paningin ang isang hugis na tao na nasisinaga ng buwan sa puno ng balete. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa gawi ko. Aminin kong nakaramdam ako ng matinding takot sa mga sandaling iyon. Hindi ko magawang ikurap ang aking mga mata dahil sa itsura nito. Isang anyong babae na buhagkag ang buhok at kulubot ang muka. Matulis ang ilong at isa pa ay mahahaba rin ang kuko. At ang mas nakakapanindig balahibo ay pulang-pula ang mga mata nitong nanlilisik na nakatingin sa akin. Dahil sa takot ko ay mabilis kong isinarado ang bintana habang nakatingin dito. Nang maisarado ko na, ay patakbo akong tumungo sa aking silid. Hindi pa rin maproseso sa aking isip ang aking nakita. Kung namamalikmata lamang ba ako o hindi. Napasapo pa ako sa aking noo. Nang maalala ko rin ang sasabihin pala ni Dina. Hindi ko kasi natanong ito kanina noong bumili kami. Agad din akong humiga. Naaalala ko pa rin ang nakita kong babae. Hanggang sa hindi ko namalayan ng oras. Inabot siguro ako ng 1:30 ng gabi dahil sa kakaisip. Mabuti na lamang ay nakaramdam ako ng antok hanggang sa ako ay makatulog. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Agad din akong bumangon dahil baka pumunta si Dina. Paglabas ko ay dinig na dinig ko ang tawanan ng aking ina at ni Dina. Kaya naman tumungo ako sa kanila. Nakita kong nagkukwentuhan ng mga ito tungkol sa akin. Ay, Dina, tulad nga ng sinabi ko sa iyo,
Ang anak kong yan, talagang maaasahan. Hindi balila. Ngiting tura ng aking ina. Matignan mo, pati si tita. Sinusupladahan mo. Pero maiba tayo best friend. Tinanghali ka yata ng gising. Anong nito? Kaya naman naalala ko ang nangyari kagabi. Ngunit nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba. Dahil alam ko naman kapag sinabi ko ang totoo, ay hindi nila ako paniniwalaan. Lalong-lalo na si Dina. Napasarap kasi ang tulog ko. At saka best friend, tanong ko lang sana, di ba? May sasabihin ka sa akin dapat kahapon. Ano pala yun? Tanong ko. Wala yun. Hayaan mo na. Nakalimutan ko na rin kasi. Kamot ulong wika nito. Tumango na lamang ako bago umupo sa tabi ni Dina. Nagkukwentuhan pa rin sila. Tungkol naman ito sa kabataan inay. Hanggang sa maubusan na sila pareho ng ikukwento. Nagaya si Dina na maglibot dahil Lunes na raw bukas. At hindi na siya makakapunta dahil may pasok na ito. Tara Lila, mamasyal tayo sa tabing ilog. Pero bago yun, bili tayong pagkain. Ngiting sambit nito. Tumango na lamang ako. Pagkatapos ay nagpaalam na kami kay nanay. Namamasyal lamang kami sa tabing ilog. Pero binilinan kami nitong huwag kaming magpapaabot ng dilim. Dahil delikado raw. Habang kami ay patungo roon, nakita namin ang mga taong nagtatakbuhan malapit sa tabing ilog. Nakita rin namin ang sasakyan ng kapulisan at imbestigador. Nakarinig din kami ng mga umahagulgol. Kaya naman dali-dali kong hinila si Dina papunta roon sa mga nagkukumpulang mga tao. Agad akong nakipagsiksikan hanggang sa manlakid na lamang ang dalawa kong mga mata. Mula sa baba ng ilog, ay nakita namin ang isang bangkay ng babae. Wakwak na ang katawan nito at parang chinap-chap. Daliwa-hiwalay ang ibang bahagi ng katawan nito. Ang ibang bahagi kasi ay nagkalat sa mga bato. Wala na itong mga lamang loob. Maski ang ulo ay wasak rin. Kaya ang utak ay nakalabas. Nilalangaw na ito at sadyang may amoy na. Kaya naman hindi ko maiwasang maduwan at napatakip ng ilong. Hindi rin naiwas ang mga bulong-bulungan ng mga tsismosa naming kapitbahay. Yan si Madrid. Awa-awa naman ang kanyang sinapit. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nadinig namin kagabi na sumisigaw. Ang akala namin ay nagwawala lang siya dahil kilala namang lasinggera yan. Pero yun pala ang huling gabi niya. Sambit ng isang ali na nandoon. Sino kayang may gawa niyan sa kanya? Mga brutal naman. Nakakapanindig balahibo. Kaya nga, siguro yung mga nakaalita niya ang pumatay dyan. Kasi kung hayop ang may gawa niyan, malamang hindi dapat ganyan. Tignan mo, putol-putol ang katawan. Sambit ng iilan. Pagbaba ng mga polis ay agad nilang na-recover ang nagkalat na katawan. At inakyat nila ito pataas. Ang mga imbestigador naman ay inimbestigahan ang paligid. Nagulat pa ako nang hinila ako ni Dina. Kaya naman tinignan ko ito nang may pagtataka. Bakit mo ko hinihila? Tanong ko dito. Uuwi na tayo. Nakakaboring naman dito. Bakit pa kasi dito pinatayan? Nakakainis naman no. Bakit hindi na lang kasi umagos o kaya inubos? Inis na tora nito na akin namang ikinataka. Napaisip naman ako sa sinabi nito tungkol doon sa sinabi niyang inubos. Kaya naman hindi ko napigilang magtanong. Anong ibig mong sabihin di na? Utal kong tanong. Ha? Anong sinabi? Ano ka ba naman best friend? Nabingi ka na yata.
Ang sabi ko, bakit ba kasi dyan tinapon yung bangkay? Sayang yung punta natin dito, hindi man lang tayo na-relax. Pagpapaliwanag nito. Hindi na lamang ako kumibo. Tinitigan ko pa rin ito tila naramdam kong kakaiba ang mga kaikinikilos nito magmula pa noon. At sa totoo lang, ay hindi pa talaga ako nito na isasama sa kanilang tahanan at hindi ko rin kilala ang mga magulang nito. Ramdam kong may tinatago itong sekreto. Best friend, okay ka lang? Hoy, nito na nakakunot ang noo. Nabalik lang ako sa wisyo nang may biglang magsalita sa aming likuran. Lila, andito ka pala. Kanina pa kasi kita hinihintay sa bahay niyo. Sabi ni tita na masyala raw kayo dito. Ngiting sambit nito. Kaya naman agad akong lumingon sa aking likuran. Habang ang best friend ko ay masayang nakatingin sa gwapong mukha ni Rocky. Oo. Nihaya ko kasing mamasyal sa Lila rito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Biglang sabat ni Dina. Kaya naputo lang sasabihin ko sana. Magsasalita na sana ako noon nang sumabat si Dina. Ganun ba? Naiinip na kasi ako sa bahay nila Lila. Kaya pinuntahan ko na kayo rito. At isa pa, may ibibigay sana ako sa iyo Lila. Sana sa pagkakataong ito ay tanggapin mo. Nag-aalin lang ang wika nito. May dinukot ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na may disenyo pang mga bulaklak na kulay pink. At may ribbon pa. Pagbukas nito ay palihim akong kinilig. Dahil isang kwintasyon na hugis puso. Dahil sa excitement kong masuot agad ito. Kaya kaagad ko naman itong tinanggap. Ito nang nagsuot sa akin ng kwintas. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Sana ay ingatan mo yan ha. Huwag mong huhubarin. Bilin pa nito. Salamat nito. Ngiting ani ko dito. Nakalimutan ko palang kasama ko si Dina. Kaya naman kinabahan akong tumingin sa kanya. Nakita ko ang pagdilim ng aura nito. Lila, uwi na pala ako kasi naalala ko palang may gagawin akong activity. Sige na, sa susunod na lang. Wika nito na halatang may galit sa boses nito. Pero, hindi ba sabi mo natapos mo na kagabi pag uwi mo? Bakit ngayon may activity ka na naman? Bang tanong ko. Nakalimutan ko palang may natira pa pala. Sige na, mauna na ako. Bye. Peking ngiti nito at binalingan pa ng tingin si Rocky. Pero, niputo lang aking sasabihin. Nang tumalikod ito at mabilis na naglakad palayo sa amin. Na ikinataka naman ni Rocky. Oh, bakit naman umalis iyon? Parang galit. Na paano ba ang kaibigan mong yon? Nakang tanong ni Rocky sa akin. Wala yun. Siguro nga may activity ngang gagawin. Kaya nagmamadali na itong umuwi. Pagpapalusot ko na lamang. Yatang totoo ay ramdam kong nagalit ito sa kanyang nakita. Pero matanong ko lang Lila. Bakit ang daming galo sa kamay ng kaibigan mo? Parang kalmot. Napansin ko lang kasi. Wika nito. Anong galos? Kalmot? Sigurado ka ba? Otal na tanong ko rito na nagpagulat sa akin. Oo, hindi mo ba nakita kanina? Kasi nung nagpagpag siya, nakita ko ang mga galo sa kamay niya na natatakpan ng mga manggas. At isa pa ay sariwa pa ang sugat. May nananakit ba sa kaibigan mo? Tanong nito. Wala, hindi ko alam. Wala namang kaaway yun eh. Sambit ko. Kaya't ang totoo ay nakaramdam ako ng pagdududa sa kaibigan ko. Tumango na lamang ito hanggang sa magaya na nga itong ihatid na ako sa aming bahay.
Pagdating namin ay agad kong ibanalita ang nangyari sa aking ina. Hindi naman ito nagulat, pero ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganon ay, delikado na naman ang ating lugar. Muling dadanak ang dugo at babalutin muli ng kadiliman itong ating lugar. Kaya anak, ikaw iho, mag-iingat kayo. Dahil hindi nyo alam kung ano ang kapahamakan ang naghihintay sa inyo pagsapit ng gabi. Wika ng aking ina. Hindi naman ho siguro mangyayari yun, Nay. Alam kong hindi ho pahintulutan ng Diyos yan, Nay. Sagot ko. Dahil aaminin kong nakaramdam ako ng takot sa mga sandaling iyon. Tama ho si Lila, tita. Pero kung sasagutin ako ng inyong anak, isisiguraduhin kong walang mananakit sa kanya. Kahit na ano pa iyan. Ngiting banat ni Rocky. Ano bang pinagsasabi mo, Rocky? Hindi naman nagbibiro si inay. At saka alam mo naman, di ba? Kung bakit hindi pa kita sinasagot. Sambit ko rito. Napakamot na lamang ng ulo si Rocky sa aking mga sinabi. Tila nahiya ito sa aking ina. Kaya talaga mga bata kayo. Ama nga naman siya, nak. Kailan mo ba balak sagutin si Rocky? Ang tagal na yang nanliligaw sa iyo at isa pa anak. Nasa tamang edad ka na kung tutuusin at mabigyan mo pa ako ng apo kaagad para naman mayroon akong pamanahan ng aking kakayahan. Dahil kung ayaw mo naman, kaya sa magiging anak mo na lang. Ngiting wika ng aking ina. Laki ang mga mata ko sa sinabi ng aking ina. Kaya naman nahiya ako kay Rocky. Kahit na alam kong naaaliw si Rocky sa kakwelahan ng aking ina. At isa pa ay nakisama na rin ito sa biruan. Oo nga, Lila, sagutin mo na ako. Nang matupad ni tita ang kanyang hinihiling na apo. Ilan ba ang gusto mo, tita? Tanong nito na may malawak ng ngiti sa labi. Ay syempre kahit ilan, basta't kasing tangkad mo sana. Kasi kung sa anak ko magmamana ay nako, kahit isa na lang pwede na. Wika naman ang aking ina. Sabay naman silang nagtawanan. Ako naman ay napapailing na lamang. Hanggang sa magpaalam na si Rocky na uuwi na. Pag-alis nito ay agad akong nagluto. At sa pagsapit ng gabi, habang ako ay nakahiga sa aking higaan, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking tiyan. Halos mamilipit ako at umiyaw dahil sa sakit. Hanggang sa bumagsak ako sa sahig. Nakita naman ako ng aking ina na agad pumasok at inalalayan ako na itong binuhat sa aking higaan. O Lila anak, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Hindi naman ako nakasagot dahil sa sobrang tindi ng sakit na aking nararamdaman. Hanggang sa hindi ko na malayang nawala na ako ng malay. Kinabukasan pagkagising ko, mahinang-hina akong bumangon sa aking higaan at nanlalanta akong tumungo sa labas. Nakita ko ang aking ina na nagdarasal sa altar. Hanggang sa makita ako nito, nahirap ng maglakad. Kaya dali-dali ako nitong inalalayan, papunta sa upuan. Diyos kong bata ka, Lila magtapat ka nga sa akin. May nakaalitan ka ba? Tanong ng aking ina. Wala ho inay, bakit ho? Punot noong sagot ko sa may pagtataka. Anak, may kumukulam sa'yo. Alam mo namang hindi ko na masyadong kaya ang panggagamot. Pero mabuti na lang ay naagapan kita. Hanggang suot mo ang kwintas na ibinigay ko sa iyo ay hindi tatalabang ginagawang kulam sa iyo. Kaya mag-ingat ka at wag na wag mong huhubarin iyan. Bili ng aking ina. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Hindi ko alam kung paano akong nakulam dahil wala naman akong nakaalitan. Hanggang sa kinuha ng aking ina ang langis at ipinahid ito sa aking buong katawan.
Umayos naman ang aking pakaramdam. Numbalik rin ito sa dati. Kaya naman nagagawa ko na ang lahat ng trabaho sa bahay. Sa loob ng 1 linggo ay marami nang nangyaring hindi maganda. Kaya naman pinag-iingat ng kapulisan ang buong norte pagsapit ng gabi. Marami na ring nagpapatrol. Lali nahanap nila ang salarin. Pero kahit anong gawin nilang pagbabantay, maraming kataong namamatay sa isang gabi lang. Halos lahat ng krimeng nangyari ay magkapareho lang. Si Rocky naman ay pumupunta pa rin sa bahay, kahit na pinapaalalahanan ito ng aking ina na huwag mo nang gumawi sa amin hanggat hindi pa nalalaman kung sino ang likod sa krimeng nagaganap. Ang kaibigan ko namang si Dina hindi na dumalaw sa akin noong Sabado at Linggo. Siguro ay nagtatampo iyon sa akin kung kaya't hindi ito pumaparoon. Maging ang aking ina ay ganun din hanggang sa umabot na nga ng 2 linggo. Inay, pupunta lang ho ako sa palengke. Bibili lang ako ng isda at gulay. Pati na rin ang gamot ninyo. Wika ko. Sige anak, basta mag-ingat ka lang ha. Bili nito sa akin. Wag naman akong lumabas at nag-abang ng tricycle na masasakyan. Mabuti na lamang ay hindi ako nagtagal sa paghihintay. Pagdarating ko roon, pagkatapos kong magbayad, habang ako ay naglalakad patungo roon, nagtaka ako kung bakit lahat ng tao ay nakatingin lang sa akin. Hindi ko maiwasang mailang sa mga tingin ng tao sa akin, lalo na nung papasok ako sa loob ng palengke. Dinig ko ang kanilang bulong-bulungan. Diba? Yun yung anak ni Leonora? Yung sinasabi nilang mangkukulam? Na nag-aasik dito, hindi ba? Anong ginagawa niyan dito? Mamaya magdala lamang ng salot rito. Ikamalasin pa ang mga paninda natin. Oo nga no. Ang hirap kasi pag may mangkukulam rito. Bakit hindi pa kasi magsilayas rito sa ating lugar? Mare, bali-balita rito marami nang namamatay dito sa ating lugar. Nang dahil sa kanyang inang mangkukulam. Sambit ng iilang tindera roon. Kaya naman nag-init ang ulo ko sa kanilang sinabi. Hindi ko maiwasang tumingin at magsalita sa kanilang harapan. Ano bang problema ninyo? Mataray kong sambit. Nakita ko namang nagsitawanan ang mga ito. Aba Ineng, ikaw anong problema mo? Hindi naman ikaw ang pinagkukwentuhan namin. Wika namang ng isang tindera. Obvious naman po, hindi ba? Na ako ang pinagkukwentuhan ninyo. Kung sino naman po ang salot rito, kayo ho yun. Hindi kami ng nanay ko. Kung sino man po ang dapat na umalis dito sa lugar, kayo rin ho yun, hindi kami. At kung mamalasin man ang paninda ninyo, kasalanan nyo rin po dahil sa itim ng budhin ninyo. Walang gustong bibili sa inyo. Ranggang sambit ko sa mga ito. Nakita ko ang galit sa kanilang mga muka. Paalis na sana ako nang marinig ko ang kanilang sinabi tungkol sa aking ina. Palibhasa anak ng mangkukulam, mamamatay tao kasi ang nanay. Di pa kasi namatay para mawala ng salot rito. Sambit ng isang tindera. Anong sabi mo? Hindi mangkukulam ang aking ina dahil siya ang manggagamot rito. Alam mo, sana nga totoo na lang ang sinasabi mo na mangkukulam ang aking ina. Para isa ka na sa ipapakulam ko, lalo na kayo, mga buwisit kayo. Kapag hindi ka pa tumigil pati kayo, hindi ako magdadalawang isip na hanapin ang mangkukulam na sinasabi ninyo para ipakulam ko kayo. Babanta ko sa mga ito. Dinuro-duro ko pa. Nakita ko naman ang paglunok ng kanilang mga laway, pati na rin ang takot sa kanilang mga mukha. Kaya naman dahil dito ay palihim akong natuwa
Kaya naman umalis na ako doon sa kanilang gawi. Namili na lamang ako ng isda at gulay. Pagkatapos ay agad na akong umalis sa lugar na iyon. Pagka-uwi ko, naabutan ko si nanay na naghuhugas ng pinggan. Bagsak ang balikat kong inilapag sa lamesa ang binili kong isda na napansin ng aking ina. "Oh, bakit nakasimangot ka? Anong problema? May nangyayari ba?" tanong nito. Kasi ho inay, nakakabuisit ang mga tindera sa palengke. Paano ho kasi? Kayo ang pinagbibintangan ng mangkukulam. Inis kong wika. Ay anak, hayaan mo na. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang mga taong kapag may pakinabang ka, pupurihin at kilalanin ka nila. Kapag wala ka namang pakinabang, aalipustahin ka nila. Ganyan talaga dito sa Pilipinas, anak. Kaya masanay ka na. Ngiting sambit nito. Nay, hindi ko kayang marinig o makitang ginaganyan kayo. Porke ba hindi na kayo makatulong? Kaya kung ano-anong pinagbibintang ang ginagawa sa inyo. Galit kong turan. Hayaan mo na anak. Sayang lamang ang iyong panahon at oras para sayangin ang mga walang kwentang tao na katulad nila. Ang importante ay alam mo ang totoo, hindi ba? Ngiting wika ni nanay at tinapik-tapik pa ang aking balikat. Nang araw na iyon ay iginugol ko na lamang ang aking oras sa paglilinis ng aming bahay. Habang si nanay naman ay nagpapahinga sa kanyang kwarto. Pagsapit ng gabi ay maaga kaming natulog. Ngunit napapitlag ako sa aking higaan nang may marinig akong malakas na kaluskos galing sa labas ng aking silid. Kaya naman agad akong bumangon upang tignan ang malakas na kaluskos na galing sa bintana. Nakita ko naman ang pagbukas ng aking pinto. Nagulat pa ako nang sinanay iyon. May dala-dala itong itak at langis. Nagulat naman ako nang makita kong kumukulo iyon. Anak, tumabi ka riyan. Delikado. May aswang na gustong umatake sa'yo. Kumuha ka ng asin. Bilisan mo. Bulong na wika ng aking ina habang naghahanda ito sa pagbukas ng bintana. Nagmamadali akong tumungo sa kusina upang kuhanin ang asin. Mabuti na lamang ay agad kong nakita iyon. Kaya dali-dali akong bumalik sa aking silid. Nay, ito na ho ang asin. Ano ho bang gagawin niyo? Nung ko dito. Bukas ko ng bintana. Sabuyan mo ng mabilis anak nang sa ganun ay. Mapuruhan ha. Wika ng aking ina. Pero inay, wala nang pero-pero Lila. Gusto mo bang mamatay? Sundin mo na lang ang sinabi ko. Bilang ko ng 3. Sabuyan mo agad. Bili nito sa akin. Kaya naman natataranta ako nang wala sa oras. Pagbilang ng 3 nito, ay agad nga nitong binuksan ang bintana. Nanindig ang aking balahibo sa aking nakita. Kaya dali-dali kong isinabay ang asin na tangan ko. At ang aking ina naman ay tinaga ito. Kaya naman nakita namin ang pagbagsak nito sa lupa habang nagkikisay. Muling isinarado ng aking ina ang bintana at pagkatapos ay patakbo itong lumabas ng bahay. Ako naman ay nakasunod lang. Paglabas namin ay wala na ito sa lupa. Nagmasid-masid pa ang aking ina at tinignan ang hawak nitong langis. Wala na siya anak. Nakatakas. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Baka mamaya ay magtawag iyon. Kailangan nating maganda. Sambit ng aking ina. Agad na nga kaming pumasok at ikinandadong maigi ang pinto. Dahil sa takot na baka pumasok sila rito. Nang gabing iyon ay nagsabay kami ng asin sa lahat ng sulok ng bintana at pinto. At nagsabit na rin kami ng bawang. Pagkatapos ay naghintay kami hanggang sa mag-umaga. Anak, matulog ka na. Alam kong wala kang tulog.
Sambit ng aking ina. Hindi na ho, inay. Pupunta lamang ho ako sa palengke, inay, nang sa ganun ay makabili ako ng maraming asin. Tumango na lamang ang aking ina. Habang ako ay naglalakad papunta sa kanto, ay may napansin akong nagkukumpulang tao malapit sa aming lote. Kaya naman dali-dali akong lumapit roon. Nakita ko pa si Rocky at mga tendera sa palengke. Sinabi ko na sa inyo, halimo talaga ang dating manggagamot dyan. Sa bahay na yan, ito na ang pruweba na siya ang pumapatay rito sa ating lugar. Wika ng isang tendera. Oo, totoo yan. Sabi ng apo ko, si Dina, dati raw gumagawa siya riyan dahil kaibigan niya ang anak ng manggagamot. Kaya lang isang araw daw, nakita niya ang nanay ng kaibigan niya na may kinakatay daw na tao sa loob ng bahay. Wika ni Aling Winnie. Nagulat naman ako nang malamang si Dina pala ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Dahil dito ay agad akong nakapagsiksikan at humarap kay Aling Winnie at isa pa nitong mga kasama. Ano ang sinasabi niyo, Aling Winnie? Bakit kayo gumagawa ng kwentong hindi totoo, ha? Napakasama ninyo. Para pagbintangan ng aking ina na walang ginagawa, kundi mapabuti ang lugar na ito. Galit kong turan. Nakita ko pa ang pagngisi nito. Sige, maaring tama ka nga. Pero noon yon, nang magkaedad na ang nanay mo at magkasakit, ay alam naming ipinagkasundo niya ang kanyang sarili sa mga mangkukulam para mapahaba pa ang kanyang buhay. Yan ang kwento ng aking apo. Kaya nga lumayo na sa inyo si Dina dahil natatakot siya na baka siya naman ang balingan ng nanay mong halimaw. Panglalait nito. Dahil dito ay nakaramdam ako ng matinding galit. Kaya naman nasampal ko ito na ikanagulat ng naroroon. Tanggap ko ho kung ako ang aalipustahin ninyo at pagbibintangan ninyo. Pero kung ang nanay ko ang ginaganyan ninyo, ibang usapan ho yan. Galit kong wika. Tignan niyo ang ginawa sa akin ng anak ng mangkukulam. Alam mo ang dapat sa inyo ay magsilayas rito. Kapag hindi kayo umalis sa lugar na ito, mamayang gabi ay hindi kami magdadalawang isip na sunugin ang bahay ninyo. Galit nitong wika. Natakot naman ako sa sinabi nito. Maging ang mamamayan ay nagsasabi na lumayas na raw kami sa lugar na iyon. Nakita ko naman si Rocky at Dina na magkasama habang magkahawak ang kamay. Dahil dito ay labis akong nasaktan. Alila, my friend, anong ginagawa mo rito? Dapat kasi nag-aal sa balutan na kayo nang sa ganun ay makaalis na kayo hanggang maaga pa. Sige ka, kayo na nga itong pinagbibigyan, ayaw mo pa, baka magsisi ka. Nakakangising wika nito. Anong pinagsasabi mo? Buong akala ko ay kaibigan kita. Ngunit nagkamali pala ako. Isa kang traidor. Hindi ka totoong kaibigan. Alam mo kung ano ang totoo. Bakit ngayon ikaw pa ang naninira sa nanay ko? Itinuring kanyang anak. Lumuluha ang sambit ko. Itinuring anak? Talaga ba? Kung tinuring niya akong anak sa tingin mo ba, lalayo ako sa inyo? Nakakangising ani pa rin ito. Napakahayop mo, Dina. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil kay Rocky, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Sayong-sayo na si Rocky. Hindi ko siya sinagot dahil alam kong may pagtingin ka sa kanya. Pero bakit ganito? Ha? Sabihin mo sa akin. Bakit ganito ang sinukli mo? Agulgol kong toran. Hindi ko nakasalanan yung Lila. Nagsasabi lamang ako ng totoo dahil natatakot ako sa maaaring mangyari sa mga kababayan ko kung hayaan ko lang ang nanay mo. Saka si Rocky, obvious namang hindi na siya pumupunta doon dahil boyfriend ko na siya ngayon. Hindi ba, Rocky? Ngiting wika nito. Nakita ko namang nagsipang sang-uyunan ang mga naroroon.
at si Rocky naman ay napangiti rin sa kanya. Kaya naman labis na dadurog ang aking puso sa aking nakikita at naririnig. Kaya naman dali-dali akong umalis sa lugar na iyon. Humahagulgol akong tumakbo pa uwi sa aming bahay. At doon ko sinabi ang lahat ng nangyayari sa aking ina. Nakita ko naman na hindi ito nagulat at nakaramdam ng takot. Inay, wala po ba kayong masasabi? Taong bayan na ho ang nagpapaalis sa atin, inay. Umalis na ho tayo. Natatakot ako. Agulgol kong turan. Anak, hindi ako alis sa bahay na ito. Kahit na anong mangyari. Mas lalo lang silang magdududa sa ating kapag aalis tayo. Mas mabuti na lamang na harapin sila para mapatunayan na hindi totoo ang kanilang pagbibintang. Desididong wika nito. Pero inay, susunugin itong bahay natin kapag hindi tayo umalis. Siguradong pati tayo ay susunugin nila. Wika ko rito. Kahit anong mangyari sa akin, anak, hindi ako aalis. Pero sana sa pagkakataong ito ay tanggapin mo na ang inaalok ko, anak. Alam kong mangyayari ito dahil plano ito ng aswang at mangkukulam. Gusto nilang mawala ako nang sa ganun ay magawa nilang magasik ng lagim rito nang walang kahirap-hirap. Kaya bago mangyari yon, ay kailangan kong ipasa sa iyo ang lahat ng kakayahan ko. Kailangan ka nila, anak. Kailangan ka ng mamamayan rito sa norte. Mahabang sambit ng aking ina. Pero inay, uunahin niyo pa rin ba ang mga taong nangungutya at nagbabanta sa inyo? Inay naman, hindi sa lahat ng oras kabutihan ang palaging inuuna. Dahil sa lintik na awa at kabutihan na iyan, kaya lalo tayong napapahamak. Inay, umalis na ho tayo habang maaga pa. Wika ko pa rin. Hindi anak, may paninindigan ako. Mangako ka sa akin kung totoo man ang kanilang pagbabanta, ay umalis ka sa lugar na ito. Dalhin mo ang lahat ng kapangyarihan mayroon ako. Pati ang mga pangontra sa mga aswang ay dalhin mo rin. Tumungo ka sa silangan. Nandun ang lahat ng ating kamag-anak. Kung sakali mang mabuhay ako, ay doon na lamang tayo magkita. Sabihin mong ikaw ay aking anak. Liwanag ba? Bili nito. Umango naman ako at pagkatapos ay niyakap ko ito ng mahigpit. Inay, ipangako ninyong mabubuhay kayo alang-alang sa akin. Hindi ko kayang mawala kayo. Kayo na lang ang natitira sa akin, inay. Agulgol kong turan. Oo, anak. Pinapangako ko yan. Pero kung sakali mang hindi ako makasunod ay, tandaan mong mahal na mahal kita, ha? At sana ipangako mo sa aking ililigtas mo ang mamamayan sa mga aswang at mga mangkukulam, anak. Lumuluhang ani nito. Oo, inay. Pinapangako ko. Tutuparin ko ang iyong hiling. Sambit ko. Nang araw na iyon, itinanggap ko na nga ang lahat ng kapangyarihang ipinasa ng aking ina. Ang mga iba't ibang anting-anting nito na sa matagal ng panahong nakatago. Sa pagsapit ng gabi, ay narinig na nga namin ang mga sigaw ng taong bayan. Agad namin itong sinilip. Nanlaki ang aking mga mata na marami silang dalang sibat at mga sulok. Alam ko sa mga sandaling iyon ay hindi nga sila nagbibiro. Anak, ngayon na. Umalis ka na. Nag-aalalang wika ng aking ina. Inay, paano kayo? Hindi ko kayang mawala kayo. Agulgol kong toran. Lila, anak, huwag kang matigas ang ulo. Kaya ko ang sarili ko. At isa pa matanda at may sakit na rin ako. Hindi na mahalaga pang mabuhay ako. Basta, ligtas ka lamang. Wika ng aking ina. Niyakap naman ako nito ng mahigpit
at napaluha. Hanggang sa marinig na nga namin ang sigawan sa labas. Hoy, mangkukulam! Lumabas ka riyan! Humarap ka sa amin! Sige, sunugin nyo na ang bahay na yan nang wala ng salot rito sa ating lugar. Dinig naming sambit na mga naroroon. Kaya naman kumala sa pagkakayakap ang aking ina. Tinoro naman ito sa likod bahay ako dumaan. Kaya naman sinunod ko ito hanggang sa makalayo ako. Napahinto ako at labis akong nagpahagulgol nang makita kong tinupok na ng apoy ang buong kabahayan namin ni nanay. Kaya naman lumuluha akong umaalis roon. Sinunod ko nga ang bili ng aking ina na tumungo sa kanyang mga kamag-anak sa bandang silangan. Nang ako'y makapunta roon, maraming taong nakatingin sa akin. Alam kong kamag-anak iyon ng aking ina. Nang makalapit ako ay isang matandang babae ang humarap at kumausap sa akin. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba'y naligaw?" Seryosong ani nito. Umiling naman ako at hindi ko napigilan ang luhang umaalpas sa aking mata. Nang sinabi ko ang lahat ng kaganapan na nangyari sa amin ng aking ina. Bakas ang pagkagulat at pagkagalit nila sa mga taong pumatay sa aking ina. Kinupkop nila ako at sa ilang araw ko roong paghihintay. Bibigo akong makita ang aking ina. Hindi talaga to sumulpot. Dahil dito ay nagporsige akong matuto ng mga kakayahang ipinamana ng aking ina. Hanggang sa ako ay maging bihasa. Labis ang pagmamahal at pagtanggap ang ibinigay sa akin ng kamag-anak ng aking ina. Lalong-lalo na ang kapatid nito na si Tia Roda. Sa paglipas ng 3 taon na pamamalagi ko, ay nagpaalam ako sa aking Tia Roda. Tumungo ako sa norte upang puntahan ang dati naming bahay. Agad naman silang pumayag at sa araw ding iyon ay tumungo nga ako roon sa dati naming bahay. Muli ko na namang naalala ang lahat ng masasakit na nangyari sa aking ina. Wasak na ang bahay at talagang sunog na sunog. Kinain na ito ng mga damo. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga yabag ng tao. Kaya naman mabilis akong nagtago. Sa likod ng malaking puno, doon ako nagtago. Dinig ko ang kanilang bulungan. Ang buong akala natin kapag sinunog na ang mangkukulam, ay matatapos na ang lahat. Ngunit hindi pala. Mas lalong dumami ang namamatay. Oo nga eh. Kaya sabi ko sa asawa ko bukas ay aalis na kami sa lugar na ito. Dinig kong pag-uusap ng 2 lalaki. Hanggang sa umalis na nga ito. Kaya naman lumabas na ako sa pinagtaguan ko. Kung ganon, nauubos na ang mga tao rito. Kailangan nang matapos ang paghasik ng lagim ng mga halimaw na iyon. Sambit ko sa aking sarili. Kaya naman nagpasya akong tumungo sa kabayanan. Nang sa ganon ay may makalap akong impormasyon. Pero bago ako tumungo roon, ay tinakpan ko ng balabal ang aking mukha. Nang sa ganon ay hindi nila ako makilala. Totoo nga, ang lahat ng aking mga naririnig na mas lalong dumami ang patayan. Hanggang sa gumawi ako sa ilang mga umpukan ng tao. Nakita ko ang 2 taong gutay-gutay ang katawan at talagang masangsang na ang amoy nito. Pagkatapos ay umalis na ako roon. Hanggang sa makasalubong ko si Rocky at si Dina na masayang nag-uusap. Hindi naman ako nito nakita. Kaya nagkabungguan kami ni Dina. Mabuti na lamang ay hindi natanggal ang balabal sa aking mukha. Pareho kaming bumagsak sa sahig. Nakita ko namang inalalayan ito ni Rocky.
Ako naman ay tumayo na. Humingi naman ng paumanhin si Dina. Iniba ko naman ang aking boses. Nang sa ganon ay hindi ako makilala nito. Sorry po, hindi ko sinasadya. Pagpapaumanhin itong wika. Ayos lang, sambit ko. Umangaw naman ito, pero si Rocky ay nakatitig lamang sa mga mata ko. Kaya naman dali-dali akong umiwas. Pagkatapos ay nagmadali na akong lumayo. Pero si Rocky ay napansin kong sumusulya pa rin sa akin. Tungo ako sa simbahan at doon na malagi nang sumapit ang gabi. Hanggang sa may nakita akong isang matandang lalaki na lasing na lasing. Kaya naman dahan-dahan ko itong sinundan. Dahil ramdam ko ang panganib sa paligid. Ramdam ko din ang pag-init ng buo kong katawan dahil sa suot kong langis na nakalagay sa boteng maliit. Pagtingin ko ay kumukulo nga ang langis. Kaya naman hinintay ko ang aswang na mambibiktima rito. Maya-maya lang ay biglang lumitaw ang isang matandang babae. Walang iba kundi ang lola ni Dina na si Aling Winnie na aking ikinagulat. Kung ganon, si Aling Winnie ang aswang. Gulat kong ani sa aking sarili. Pinapanood ko lang itong nakatingin sa lasing na lalaki. Oh, ikaw pala, Wire. My darling. Anong ginagawa mo rito? Pasuray-suray na sambit ng isang lasing na lalaki. Wala naman, sinusundo kita. Gusto sana kitang palagayahin ngayong gabi. Dahil alam mong gutom na naman ako. Malanding wika ni Aling Winnie. Ganun ba? Sige. Kahit saan mo ko dalhin. Basta sigurado mong mapapaligaya ako. Sambit nito. Oo naman, ako pa ba? Kahit na may edad na ako, may iyasim pa ako. Ikaw naman. Malanding wika ni Aling Winnie. Napailing naman ako sa aking sarili. Hanggang sa sinundan ko ito sa kakahuyan. Dahil doon niya dinala ang lalaki hanggang sa hubaran nito ng damit ang lalaki. At doon na nga nag-iba ang mga mata ni Aling Winnie. Mutubo na rin ang mga balahibo nito sa katawan. Dahil dito ay nawala ang lasing ng matanda. Dahil napalitan ito ng pagkasindak. Aswang ka, Winnie. Gulat na sambit ng matanda. Oo, darling, aswang ako. Pero huli na dahil hindi ka na makakapagsumbong pa. Ngising ani nito. Umiyaw naman ang matanda sa takot. Ako naman ay naganda na. Nang unti-unti nang lapitan ito ni Aling Winnie. Bago pa man ito atakihin ni Aling Winnie, dali-dali akong lumabas sa aking pinagtataguan. Walang ano-ano'y tinagpas ko ang ulo nito hanggang sa humiwalay ito sa katawan. Labis na ikinagulat ng lasing. Habol-habol ang hininga nito sa mga oras na yon. Salamat. Papasalamat nito. Walang anuman po. Hindi pa babalik ang dating anyo ni Aling Winnie. Kaya kukunin ko ang ulo nito at dadalhin ko sa mga mamamayan. Sumunod daw kayo baka mamaya mayroon pang ibang kasama ito. Bilin ko. Salamat, Ineng. Kung hindi dahil sa iyo, o malamang bangkay na ako bukas. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Maraming salamat. Uwi ka pa nito. Hanging tango na lamang ang aking itinugon. Pagkatapos ay naglakad na ako palabas ng kakahuyang iyon. Bit-bit ang ulo ni Aling Winnie. Kasunod ang matandang lalaki na tinatawag ang kanyang mga kababayan. Kaya naman dali-daling nagsilibasan ang mga taong nakatira roon. Nagimbal ang lahat hanggang sa kanilang nakita. Maging ang mga pagkapulisan ay naroroon din.
Maging ang punong barangay ay saksi sa kanilang nakita. Isang pugot na ulo ng aswang. Tila hindi sila makapaniwala. Tinanong naman nila kung sino ang pumatay. Itinuro naman ako ng matandang iniligtas ko. Lahat sila ay nagpasalamat sa akin. Gusto man nila ako makilala. Gusto nilang makita ang mukha ko. Pero mariin ko itong tinanggihan. Pagsapit ng bukang liwayway, ay doon na nila nasaksihan ang pagbabago ng anyo ng mukha ng aswang. At naging si Aling Winnie ito. Maraming nagimbal at hindi makapaniwala na si Aling Winnie anong bibiktima sa lugar ng norte. Kung ganon, hindi si Lila ang salot kundi si Winnie. Niloko niya tayong lahat, pati ang mag-inang walang kinalaman ay namatay dahil sa kanila. Dahil sa panunuya nila sa atin, yun pala ay siya ang aswang. Galit na wika ng punong barangay. Ngayon, wala na rito ang aswang kaya matatahimik na ang ating lugar. Masayang ani ng matandang babae. Dahil dito ay agad akong nagsalita. Doon kayo nagkakamali lahat. Hindi lang siya ang aswang dito. Si Dina ang apo niya, ang kanyang kauri. Nasisiguro ko yan. Alam kong siya rin ay nangulam sa akin noon. Isa siyang kalahating mangkukulam at kalahating aswang. Taglay niya ang napakalakas na kapangyarihang itim. Kaya hindi niyo siya maaaring puntahan. Kaya ako na lamang ang haharap sa kanila. Mahabang sambit ko naman. Nagkatinginan naman sila at pagkatapos ay nagsipagtanguan sila na parabang naintindihan nila ang isa't isa. Hindi ka namin hahayaang mag-isa. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Kukuha kami sa simbahan ng mga holy water. At pagkatapos ang iba ay kukuha ng kanya-kanyang sandata. At magbitbit na rin kayo ng asing at bawang. Wika ng punong barangay. Agad namang nagsisunod ang lahat sa utos ng punong barangay. Sibalik na sila sa kanilang mga bahay at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsilabas na ito. Tangan ang kanilang mga sandata. May mga suot na rin silang bawang at baong asin. Sa araw na iyon ay nagsisugod kami. Ngunit palihim at maingat kaming hindi gumawa ng kahit anong ingay. Hanggang sa magawi kami sa loob ng kakahuyan. Nakakita kami ng maliit na kubo kung saan nakita naming lumabas si Dina. Habang bitbit nito ang nakataling si Rocky na punong-puno ng galo sa katawan. Nagmamakaawa si Rocky, ngunit tanging halakhak lang ang tugon nito sa nakakaawang kalagayan ni Rocky. Bago pa man ito magpalit ng anyo, ay bigla akong lumitaw sa kanyang harapan. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, Dina. Sambit ko na nagpagulat dito. At sa lahat ng naroroon, doon ko na rin tinanggal ang balaban. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Buhay ka anong? Utal na wika nito nang pinutol ko ang kanyang sasabihin. Nagulat ka ba, mahal kong kaibigan? Ang akala mo ba ay wala na ako? Nagkakamali ka. Tsaka yung lola mo ni si Aling Winnie, wala na. Tinagpas ko na kasi ang ulo at ibinalandra ko sa lahat ng sa ganun ay makita nila ang tunay na may sala. Ngising wika ko. Nakita ko ang galit sa aura nito hanggang sa lumabas ang dalawang matandang babae at lalaki. Ito na marahil ang mga magulang nito. Pulang-pula ang mga mata nito habang matalim ang titig na ipinupukol sa akin. Kung ganon ay magbabayad ka. Sa tingin mo ba ay kaya mo kaming tatlo? Ha? Isa ka lamang ordinaryong tao. O kahit pa naisali na sa iyong kapangyarihan ng iyong ina ay wala pa ring silbi iyan. Dahil tatlo kami. Galak na wika nito. Napangisi naman ako at pagkatapos ay
Inihagis nito sa Rocky na ininda ang sakit na kanyang nadama. Agad ko itong nalapitan at kinalagan. Kapag kuwan ay binulungan ko itong lumakad. Kahit na nahihirapan ay tumungo siya sa may damuhan. Agad naman ito akong sinunod. At sa tingin mo ba'y makakatakas pa siya rito? Nagkakamali ka, Lila. Parehas kayong mawawala. Ngiting ani nito. Sige lang, Dina. Ayos lamang sa akin, ang importante ay mawawala na kayo dito sa mundo. Turan ko. Nakita ko ang pagngisi nito hanggang sa biglang nagbago ang kulay ng mga mata nito. At naging kulay pula iyon. Mang susugod na ito sa akin ang biglang tumarak sa kanyang mga magulang. Ang sibat na nanggagaling kung saan. Dahil dito ay nabigla si Dina. Kalaon ay lumuluha at labis na galit ang ipinukol sa akin. Dahil dito ay sumugod ito ng sumugod. Sugatan na rin ako noon. Pero mas maraming natamo itong sugat kumpara sa akin. Hanggang sa sinaksak ko ito sa kanyang dibdib. Ngayon, mahal kong kaibigan, naipaghihiganti ko na ang aking ina at maging ang lahat ng taong biniktima mo. Ngiting wika ko at pagkatapos ay tinagpas ko ang ulo nito hanggang sa tumilapon. Unti-unti na rin itong nasunog sa sikat ng araw. Pagkatapos ay tsaka nagsilabasa ng mga taong naroroon, maging si Rocky. Lahat ng tao ay nagpasalamat sa akin at humingi ng kapatawaran dahil sa pagsunog nila sa aking ina. Buong loob kong tinanggap ang paghingi nila ng kapatawaran. Alam kong hindi ko sila dapat sisihin dahil biktima rin sila ng pamilya ni Dina. Pagkatapos ay lumisa na kami sa kagubatang iyon. Si Rocky naman ay dinala ko sa ospital at doon na nagpagaling ng 1 linggo. Humingi na rin ito ng tawad sa akin. Ipinaliwanag na rin ito kung bakit bigla na lamang siyang lumayo sa akin. Dahil sa isang orasyong pangkayuma, kaya nahumaling siya kay Dina. At kahit ganun pa man, ay muli ako nitong niligawan hanggang sa umabot na ng 3 buwan. Doon na rin ako muling nanirahan. Itinayong muli ng mga mamamayan ang nasunog naming bahay. Si Rocky naman ay sinagot ko na para magkibagdugdug-aan na kami, hindi joke lang. At naging nobyo ko ito. At sa loob ng 1 taon naming magkarelasyon ay hiningi na nito ang aking kamay upang makaisang dibdib. Hanggang sa matupad na nga iyon. At sa paglipas ng 6 na taon ay nabiyayaan kami ng 1 anak na babae. Maayos na ang pamumuhay namin. Mayroon na rin kaming negosyo at ako naman ay nagpatuloy pa rin sa panggagamot. Ang nangyari sa aming lugar ay mananatiling lihim, magpakailanman. Ngunit ang lihim ay naibunyag ko na ngayon. Hulaan nyo na lang kung saan banda sa norte. Wakas. Thank you, Sir Casper. Patuloy ka pang pagpalain ng pong may kapal at sa lahat ng nakikinig ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe, ha? Ganahan ko ba?